Sino that Bible niyo? Pakilook at Ephesians chapter 5. Ephesians chapter 5 verses 18 to 21. Kita tayo, namalpas tayo. Ephesians chapter 5 verse 18 to 21. And do not get drunk with wine, for that is dissipation, but be filled with the Spirit, speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody with your heart to the Lord, always giving thanks for all things in the name of our Lord Jesus Christ, to God even the Father, and be subject to one another in the fear of Christ. Okay, niya po Diyos mong bendisyon iti sa una. So, sa ating pag-aaral, nakita po natin, ito na po yung last ng point natin sa walking wisely. So in walking wisely, we have to walk filled with the Holy Spirit. So yung kautosan po na nabigay sa atin is do not be drunk with wine. Huwag kayong malasing sa alak. Bagkus, mapuno po tayo ng banal na Espiritu. So, be filled with the Spirit is, yun po yung main verb. At sa verses 19 to 21, ay meron pong ditong mga participles o kaya yung mga verbs din na kasama dun sa main verb. So, present participle, ibig sabihin na yung action ng verb na yon parehas siya sa action ng main verb. So, yung main verb dito is be filled with the Holy Spirit sa verse 19. Itong mga participle is speaking to one another. Yung isa is singing, making melody, and giving thanks and be subject. Na ibig sabihin, yung apat na verb na ito ay yung action na it is nangyayari yon at the same time with the action of the main verb. So habang yung isang mananampalataya ay puno siya ng banal na Espiritu, ito po yung mga evidences na doon mo talaga makikita na siya ay puno ng banal na Espiritu. Ano ang mga yon? So dito, meron yung mga apat na evidences. So una, speaking to one another in psalms, in hymns, in spiritual songs. Pangalawa, singing. Kaya yung mahilig sa umawit, karamihan sa kanila, puno ng banal na Espiritu. And then making melody, giving thanks, and submission. So, yung apat, yung tatlo, 1, 2, 3, yung apat pala, yung tatlo, napakadali itong gawin. Yung speaking, yung singing and making melody, kaya daling gawin ang mga to. Pero yung dalawang panghuli, yung giving thanks at saka yung submission, ito po yung talagang mahirap. So anyway, so makita natin, ang limang ito, habang ginagawa to ng mga mananampalataya, makikita mo talaga na sila ay puno ng banal na Espiritu. Pero, hindi naman lahat ng singer puno ng banal na Espiritu. That is also a warning. Kasi maraming singer ang magagaling, umawit. They can make you sing, they can make you sing, they can make you laugh, they can make you cry, pero hindi sila puno ng banal na Espiritu. So, anyway, let's move on. Speaking to one another in psalms, in spirituals, in hymns, in spiritual songs. So, yung word na speaking dito is talagang magsasalita ka. So ito po, sabi nga natin kanina, ito ay present participle. Ibig sabihin, habang ang isang mananampalataya ay puno ng banal na Espiritu, ito rin yung kanyang ginagawa. Tumayatat. Ngamhan nga chismis. Ado ti tumayatat nga Kristiyano, chismis mat. Kahit saon, handa nga napuno ti banal na Espiritu, Santo Espiritu. So nga no, tumayata, ti may isang Kristiyano ko chismis, amo yun, nga Santo Espiritu tinang puno kinyan. So dito, ay pinapakita dito na yung isang gawain ng mananampalataya na puno ng Espiritu ay he or she speaks, continually speaks. Pero yung kanyang sinasabi or sinasambit ay salmo,
hymno at spiritual songs. So, speaking to one another. Hindi po siya lalabas doon sa kalsada at doon siya magsasalita. Yung one another dito is reflexive pronoun. Pinapakita nito yung communal partnership. Yung kahalagahan ng pagsama-sama ng mga Kristiyano in any kind of gathering to worship the Lord. Hindi lang po sa Sunday. Kasi yung speaking dito is present tense. Ibig sabihin, tuloy-tuloy po ito. Hindi lang po scheduled na worship service ito. Maalala niyo yung New Testament church na kung saan everyday they gathered from one house to the other, continually speaking doctrines, breaking of bread, and so forth in prayers. So, dito, pinaalala sa mga mananampalataya yung communal partnership natin sa bawat Kristiyano. That we need to gather in order to speak to one another. Hindi naman pwede na mag-isa ka doon and then you're speaking to me. Pwede naman siguro pag tumawag ka and then aawit ka, di makikinig ako. Pero, ang sinasabi po dito is a face-to-face gathering. Na kung saan, we speak to one another in psalms, in hymns, in spiritual songs. Kaya, ang isang paalala dito is the importance of face-to-face gathering ng mga mananampalataya. Kaya maraming Kristiyano ang sinasabing depressed, maraming Kristiyano ang hindi ma-encourage. Bakit? Palagi po tayo kasing absent kung may gawain. Kaya pag linggo lang, minsan, sabi natin kanina, mahiya tayo na parang, nagdagsanti sa ka nga mapan makiornom. Apay. Kasi, that communal fellowship ng mga mananampalataya, it was not maintained. Hindi naalagaan. Kaya it is very important na makita po natin at magawa natin yung communal responsibility to gather together in order to speak hymns or psalms, hymns, and spiritual songs. Ano ba yung mga salmo? Actually, the word psalms is originally, parang magigitara ka lang. Yun noon, walang gitara, harp. Yung kay King David. Yun yung salmo. And then later on, it is a set of or a piece of music or a poem na it was accompanied with the musical instruments. So, Psalms is a song coming from the heart, accompanied with string instruments to worship the Lord. So, maalala niyo yung awit natin nung kabataan natin about King David. I can sing like David sing. Yun. I can sing, O Lord. And then, hymns. Hymns, according to Bible Hub, ito po, sabi niya, a song that gives honor, praise, or thanksgiving to God. Primarily, nagamit to nung una, referring to pagan gods, to heroes or conquerors. Doon po na nagamit yung mga hymns kung nanalo sila ng mga ng mga giyera, yung mga wars, pagbalik nila sa salubungin ng mga tao, they are going to sing songs for them to extol kung ano man yung ginawa nila sa digmaan. So, and then later on, nagamit to in the Christian circle as a hymn of praise, exalting the triune God and the finished work of our Lord Jesus Christ. Actually, nagamit lang to ng 2 beses sa New Testament. Una, sa Ephesians 5:19 at saka sa
Colossians 3:16. However, ito rin yung ginamit ni na Paul at Silas. Malala niyo sina Paul at Silas nung sila nabilanggo dahil sa pinagaling nila yung isang demon possessed na babae. So, at midnight, anong ginawa nila Paul at Silas sa Acts chapter 16? Sa Acts chapter 16 verse 25, sabi doon, "But about midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns of praise to God, and the prisoners were listening to them." So hymns could be used even in our time of tribulation. Magagamit din yung awit. Yung awit, that is a song of praise to God. Hindi yung awit ni April Boy Regino na ano yung awit nila nakalimutan ko na yung mga awit nila. Na kung saan sa mga kabataan parang patok na patok noon. Pero iba yung awit ng mga kabataan ngayon, hindi mo maintindihan. So, spiritual songs. Ano naman yung spiritual songs or lyric poems? Actually, yung odes dito. Spiritual songs, odais. Nomaticus odais. It is a poem na ginawang awit. Sabay, karamihan sa ating mga hymns, yung hymnal natin sa mga yun, actually, most of those are poems or poem, whatever, na ginawang awit. Pero, it declares the truth of the Word of God and not human extolment. So, itong mga awit na ito ay, kung titignan natin, kung mag-aabanti tayo, sabi, to the Lord. So, the main audience, kung abanti tayo, sabi, is to the Lord. Hindi po sa mga tao. Hindi ka aawit para sa mga tao. Aawit ka para sa Panginoon. At kung aawit tayo para sa Panginoon, God could use that song, pwedeng gamitin ng Diyos yung awit na yun to encourage yung mga kapwa nating mananampalataya na nakikinig sa atin. So, ganun po kahalaga yung mga awit. So, kung titingnan natin, psalms, hymns, and spiritual songs, ay ito yung dapat palaging sinasambit ng isang mananampalataya. At ang kanyang mga salmo, himno at spiritual songs ay pinapakita rin kung gaano kalalim ang kanyang doktrina o pagkilala sa salita ng Diyos. Kasi whether we like it or not, there are songs na gustong-gusto natin. There are songs that makes us cry. Diba? At yung mga awit na yon, pinapakita kung gaano kalalim talaga yung kaalaman natin sa salita ng Diyos. So, we have to check our songs na talagang kailangan maingat din tayo sa ating mga inawit kasi hindi lahat po ng Christian song na ay doctrinally sound. Mas lalo na sa mga contemporary songs. Hindi naman po lahat maganda. Hindi ko naman sinasabi na lahat yung nasa hymnal ay maganda. But then, mas lalo na ngayon distorted yung mga doktrina. Kaya, sa ating mga kapatid, when we speak psalms, hymns, or spiritual songs sa ating mga kapwa mananampalataya, always bear in mind that they should be doctrinally sound. And then the next participle is singing. So, dito, singing implied a vocal expression of praise to the Lord. Talagang
Kung punong-puno ka ng banal na espiritu, when you are meditating, spontaneously sometimes, ewan ko kung nangyari to sa inyo, pero sa akin, there are times na nangyari to sa akin na meron ba yung time na I'm meditating on the Word of God? Na sa daan man yan, o in private, basta, meron yung time na yun na talagang nagme-meditate ka, you are so focused on the Word of God, and then suddenly, you blurt out with singing. Ewan ko kung nangyari yun sa inyo. But sometimes sa akin, meron time na talagang nangyayari yung mga ganun. So singing, na sabi nga, kapag punong-puno ka ng salita ng Diyos at ng banal na espiritu, one of the expression is singing. Kaya hindi po nating pinagbabawal ang pag-awit. Ang palagi ko na lang sinasabi is be mindful of the doctrine of the song. At saka yung songwriter, kung sino man yun. Sino man yung songwriter na yan. Kasi hindi po lahat ng mga songwriter ay puno ng banal na espiritu. Hindi lahat ng mga songwriter ay maganda yung kanilang mga theology. Kaya let us just be aware na kailangan makita din natin ang mga yon. So, importante kasi ito sa buhay ng isang mananampalataya. And I hope that we enjoy singing kahit na hindi tayo talaga gifted na singer. Kasi that is part of our worship to the Lord. Part yun ng ating pagpupuri sa Diyos. So, continuing na natin yung ating pinag-aaralan sa Revelation. Anong palaging ginagawa ng anong mga saints sa langit? Pag-awit. They worship. They blurted out with singing. Sa Revelation 5:9, sabi doon, and they sang a new song. Worthy are you to take the book and break its seals. May awit pala yun. Ano kayang tono? For you were slain and purchased for God with your blood, men from every tribe and tongue and people and nation. So kung titingnan niyo yung lyrics ng kanilang awit, it is not about themselves, not about their sufferings, pero kung ano yung ginawa ng Diyos. Pero kung Psalms, babalik tayo sa Psalms, kadalasan sa Psalms, it is their struggle. They sing it to the Lord. Hindi naman masama yung iawit mo sa Panginoon yung struggle mo. So, singing. And then, making melody. Halos parang paparehas ang mga ito, yung speaking, yung singing, at saka making melody. Kasi yung making melody, it is coming from the Greek word salo. It is the same as psalms. So, makikita natin dito na a Christian supposedly is a natural singer, a natural composer of songs. Pero, yung kanyang palaging inaawit ay nakabase sa salita ng Diyos. Na kung ano yung nakasulat dito, yun yung laman ng kanyang awit. So, mga kapatid, kailangan natin matutong umawit. Singing and making melody with your
heart. Bakit kailangan ba involve yung puso dito? So, kung puso, ayon sa mga eksperto, sabi nila, when you speak of the heart sa salita ng Diyos, it refers to the seat of intellect, emotion, and will. So sa pag-awit, kasama po dito yung puso. Yung intellect, emotion, at saka will. Intellect, ibig sabihin, we scrutinize and we understand kung ano man yung inaawit natin. Kailangan malaman natin ano ba yung lyrics ng ating inaawit. Hindi basta maganda yung melody, awit ka na lang ng awit. Kaya nga sabi, singing and making melody with your heart, it involves intellect. Kasapulan jay kinalaing nga intud ni Apo Diyos, jay wisdom nga intud ni Apo Diyos. Tapno kitaan tayo, anya ba dito nga kankantaak. Ang rasla jay, kung natin may isang kadwa nga, importante, agkan kantaak. That's what matter. I am singing to the Lord. I won man piman. Ikan kantaan ng amjay mo't lyrics, di kantaan na kat. Kontradik mo't, ijay sasaon ni Apo Diyos, kasano yung ako naman kakantaak de, para ko ni Apo Diyos. Di ba? So sabi po sa atin, we sing or we speak to one another, we sing and we make melody in our hearts. Kasama po dito, intellect. Emotion. Ano ba tong emotion na ito? Yung talagang iiyak ka sa pag-awit? Emotion means this is the authentic inward affection natin para sa Diyos that is based on His Word. Hindi basta iiyakan na lang. You know, when I first sang, nung pumupunta pa tayo ng Lingawan noon, then we are dropping at Mountain Trail. That is the first time that we sing that song. Yung awit na yun. His robes for mine. His robes for mine. As we are singing that song, ini-internalize ko yung meaning ng awit. And then it really affects yung emotion mo. Talaga that you cry deep within na hindi yung iiyak ka kasi pero naiiyak ako dahil I understand the meaning of the song and how it affects me as a Christian. Na ma-appreciate mo yung ginawa ng Diyos para sa inyo. There is that inward affection natin sa Panginoon. Hindi lang basta iiyak ka doon at yun na. Bagamat maraming mga preachers na gustong nakikita yung mga tao na nag-iiyakan pag sila ay nag-altar call. That is not the emotion that we want. The emotion that we want is yung authentic, yung genuine. Na talagang nanggaling yan sa puso, that you were touched, you know the meaning of the song. And then, sabi, willfully. Willful, ibig sabihin, there is that intentional, deliberate, and purposeful na pag-awit para sa Panginoon. Ang pag-awit po is hindi po sa pilitan. Minsan napipilitan po tayo na umawit. I remember when I was a kid way back at the school. Meron yung time na ganda ng awit namin. Alam niyo kung ano yung dahilan?
Ang dahilan po is ang lamig. At saka medyo open yung worship area namin noon. Kaya, yung katabi ko na manong namin noon, sabi ng administrator namin, "Oh, that was a rousing song today." Nalamin gayam. Nalamin gayam. Ano? Kaya maganda yung awit kasi malamig. Giniginaw. Pero hindi yun hindi yun yung singing or speaking, singing, and making melody with your heart. It is intentional. It is a willful, deliberate singing to the Lord. Na alam ko, that the Lord is the only audience sa ating pag-awit. Minsan kasi sa ating pag-awit, na-curious tayo kung sino yung katabi natin. Di ba? Kung mas magaling silang umawit kaysa sa atin, para bang ayaw na nating umawit. Pero hindi. Sabi po, it is a willful, intentional na pag-awit. So singing or speaking to one another, singing and making melody with your heart, ay pinapakita nito na ito yung integral part of the Christian continuous worship. It is a very important part of our worship sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya, gaya nga ng sabi ng salmista sa Psalms 108 verse 1, "My heart is steadfast, O God. I will sing praises even with my soul." So sabi niya, my heart is steadfast, O God. So sabi ng pinag-aaralan natin, speaking to one another in psalms, in hymns, in spiritual songs, singing and making melody with your heart to the Lord. To the Lord. So, even with our psalms and hymns para sa ating mga kapwa mananampalataya, ay ginagawa po natin yan para sa Diyos. So, to the Lord, yung phrase na ito, pinapakita that our only ultimate audience sa ating pag-aawitan ay walang iba kundi ang Panginoon. Kaya nga, tayong mga Kristiyano, yun yung palaging nakabati dyan panunod tayo. Medyo pa nagkanta tayo para kanya po Diyos. Why? So that we will not stop down to the music of this world. My heart is grieved nung pumunta sa atin yung sikat na western cowboy ng South. Na kung saan marami pong Kristiyano ang nabighani ang kanilang mga puso sa kanya. Na kung saan pinilaan nila ang kanyang mga concert even in bars. Nagpasilpi-silpi pa. Kaya sabi ko, anyari sa mga Kristiyano. That we exchange our worship, our singing to the Lord, to the foolish song of this world. Masakit na tingnan. Pero yun yung katotohanan. Na maraming mga Kristiyano ay mas gusto nila yung mga worldly songs kaysa mga Christian music. Bagamat ang mga worldly song ay deceptive,
It deceived our hearts. It conditioned our hearts to the system of this world. And then it lead us away from the Lord. Yan po yung music ng mundo. I have nothing against tanya nga ikot uso tata ti dancer size nga kunada. Kat no maki-dancer size kayo kat anya nga garot kasapulan mo ti bagyo. Kasapulan ti exercise. But when we worship God, anya dagi jay kanta ngarumrumar kadate. So when we are filled with the Holy Spirit, kung puno po tayo ng banal na Espiritu, yung tatlong ito, ito yung talagang natural na nangyayari sa buhay natin. Kasi ito po yung natural sa isang mananampalataya. Hindi po natural sa isang mananampalataya yung umaawit ng mga makamundong awitin. Ang normal po sa isang mananampalataya is yung palagi siyang nananambahan sa Panginoon through spiritual songs. And actually, yun nga, worldly song grieves the Holy Spirit. Kaya minsan wala po tayong ganang umawit ng mga awit papuri sa Diyos kasi for the whole week, yung music po natin, music ng mundong ibabaw na ito. So we are acquainted with that music, so pagdating ng linggo, parang wala na tayong ganang umawit. Kasi sa iba tayo nakababad. Pero pag nakababad tayo sa mga awit para sa Diyos, normally, yun yung mangyari sa buhay natin. Verse 20, always giving thanks for all things in the name of our Lord Jesus Christ to God, even the Father. Isa pang ebidensya na ang isang Kristiyano ay puno ng banal na Espiritu is yung pasasalamat. Yung patuloy na pasasalamat. Palaging nagpapasalamat kasi andun yung Greek word na pantuti, ibig sabihin always. Hindi lang siya umaawit para sa Diyos, pero yung lumalabas sa kanyang mga bibig ay patuloy na pasasalamat sa Diyos. Hindi po murmurings at saka disputings. Saan nga pa nagmurmuryot kan panagtantanaw butob iti rumrumor itingiwat na. Ngumkit di panagyaman iti amin nga banat. So, always giving thanks for all things. So, magkitaan tayo kanana iti all things iti amin nga banat. Kadagiti na imbag kandakas nga umay iti biyag tayo. Kadagiti padas nga umay, we should be thankful. So, ti kunana tayo. And actually, if you are going to see the Psalms, karamihan po dun, makikita mo yung mga experience nila in walking with the Lord. They give thanks. They're always giving thanks for all things. Na isang mananampalataya na punong-puno ng banal na Espiritu, pinapakita that he is dependent upon God's sovereignty over his life and circumstances. Kaya kapag may pagsubok, meron yung pasasalamat. Kapag may blessing of goods, meron yung pasasalamat. Sabi po, in the name of our Lord Jesus Christ to God, even the Father. So magkita po natin dito, in the name of our Lord
Jesus Christ, pinapakita dito that our only access to the Father in prayer, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. The scripture never called the Lord Jesus Christ Papa Jesus. Wala po doon. Sabi, in the name of our Lord Jesus Christ. So our only access to God the Father para sa ating pang-araw-araw na communion with God is the Lord Jesus Christ. At sabi po, our Lord. Hindi po nila tinanggal yung Lord. Anong ibig sabihin ng Lord? Sovereign Master at saka Sovereign Ruler. Na siya yung nagkakari sa ating buhay. Na dapat panilbihan. And we are to obey every day in our life. Kasi siya nga yung King. Siya yung Ruler. Siya yung Master. Ano sabi? The Lord Jesus Christ. Na minsan, nakakalimutan po natin na ang Panginoon, na si Kristo ay ating Panginoon. Kaya pag sinabi po nating Panginoon, dapat alam po natin kung anong ibig sabihin ng word niya. That He rules over our life, He rules over our circumstances. And we are, as His servant, obey. Pero bagamat siya ay Lord, sabi po, our Lord, Jesus Christ. Alam niyo ba kung bakit ginamit ng mga unang Kristiyano yung word na our? It is an idiom or it is an expression na pinapakita nila yung kanilang loyalty, commitment, at obedience sa Panginoon. Na that as member of the body of Christ, para bang they make a pact to obey, to be loyal, and to commit themselves to this sovereign Lord and Master. Kaya mga kapatid, this is a challenge for each one of us. Kanino ba yung loyalty natin? Kanino yung commitment natin? Doon po, malalaman mo po yun minsan sa mga awit na inaawit natin. Kaya we should be warned and we should be reminded na talagang ganon yung buhay. Ano? Our loyalty, our commitment, our obedience, if it is to be with the Lord Jesus Christ, din yung lalabas sa atin ay yung mga nakakapagbigay puri sa Kanya. Ang sabi po sa Colossians chapter 3 verse 7, whatever you do in word or in deed, do all in the name of the Lord Jesus Christ, giving thanks through Him to God the Father. To God our Father. So makita po natin dito na lahat po ng ating ginagawa, we do it in the name of our Lord Jesus Christ. Mas lalo na yung giving thanks to God the Father. Kaya dito, makikita natin kung paano magpasalamat at kung paano manalangin. We pray in the name of our Lord Jesus Christ, addressing God the Father. Yun po yung sacred principle of prayer or thanksgiving. Na we go to the Father in the name of our Lord Jesus Christ. We do not go to the Father in any other name. Only in the name of the Lord Jesus Christ. So,
Yung isa na huling participle ay tatalakayin natin sa susunod. So, dito ay nawa ang salita ng Diyos na ating binasa ay makatulong sa atin kung paano po tayo lumakad bilang isang mananampalataya. So shall we pray? Father God, we thank you that you have reminded us once again kung paano po kami umawit bilang isang mananampalataya at kung paano kami magpasalamat. At maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng inyong banal na espiritu at nawa dalangin po namin na sa aming pang-araw-araw na buhay ay palagi po kaming puno ng inyong banal na espiritu para yung mga awit namin ay para lang sa iyo. Yung mga papuri namin para lang sa iyo, Ama. At yung mga pasasalamat namin ay para lang sa inyo. So Father, you bless your word and may it continue to strengthen and to challenge us as we continue to serve you every day. In Christ's name we pray all these things. Amen. Amen.